Ako nga pala si Jomar, nakatira sa Bicol. Nangyari ang kwento na ito taong 2023, April 5 sa pagkakatanda ko. Bale nung taon na yan, ay na-assign ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan sa tanang buhay ko. Dahil parte ng aking trabaho ang ma-assign sa ibang lugar, ay wala akong karapatan na magreklamo. Sumusunod lang din ako sa inuutos sa akin. Sa lahat ng pinakaayaw kong madyutihan ay ang ospital. At hindi ko nga alam kung matatawag bang malas ang ma-assign sa ospital. Wala na nga akong nagawa nung sa ospital ako magjo-duty ng gabi. Ang sabi naman sa akin, meron akong isang makakasama sa pagjo-duty. Ayun na nga ang nangyari. Tinanggap ko ang trabaho sa Quezon. Ayos lang naman dahil wala pa akong sariling pamilya. 7 PM naroon na ako sa abandonadong ospital. Alam kong mag-isa pa lang ako doon dahil wala naman akong ibang nakikita na si Q. Kaya naman ang ginawa ko, umakyat ako sa guardhouse para doon hintayin ang kasama ko. Sa ilang minutong pagtatambay ko, meron akong napansin sa loob ng ospital sa may glass window. Nung una isang tao lang ang nakita kong naglalakad. Hanggang sa naging 3 na. Hindi ko na lang yun pinansin at nung mainip nga ako sa kahihintay, minabuti ko na lang ang maglibot sa buong hospital. Hindi naman ako gaanong natakot dahil may ilaw naman sa loob ng ospital at kitang-kita ko ang mga nasa loob. Naglakad pa ako noon hanggang sa nagulat na lang ako nang mayroong boses ang nagsalita sa likuran ko. "Baguhan ka lang dito, no?" Tanong ng lalaki na malalim ang boses. Nung lumingon ako sa likuran, bigla akong natuwa dahil kabaro ko pala yung lalaki. Inakala kong siya na yung partner ko sa duty, kaya nakipagkwentuhan na ako sa kanya. Nakilala ko siya sa pangalan na Alvin. Kaedaran ko lang din. Isa sa mga napansin ko sa kanya ay ang pamumutla ng balat. Pero isinawalang bahala ko na lang yon. Dahil nakatuon lang ang atensyon ko sa kinukwento ni Alvin. Hanggang sa pumasok kami sa loob ng ospital. Pagtapa ko pa lang sa may semento, kakaibang kilabot na ang naramdaman ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok at braso. Mas naramdaman ko pa ang takot ko nang sabihin sa akin ni Alvin na hindi lang daw kami ang naroon, kundi marami kaming kasama. At ang bilin niya sa akin, maging mabait lang daw ako doon at wag ko na raw papansinin ang mga makikita ko. Wala akong ideya sa mga sinasabi ni Alvin, kaya sinabihan ko na lang siya na kaya ko namang makisama sa iba nating kabaro. Matapos ko sabihin yon, bigla siyang tumawa at sinabi sa akin na baka raw hindi ko kayanin ang mga makikita ko doon. Tapos sabi pa niya, basta raw mga baguhan sa ospital, madalas pinapakitaan doon ng multo. Naniniwala naman ako na may multo. Kaso lang hindi ko naman sila nakikita dahil wala naman akong third eye. Sumasabay lang ako sa bawat hakbang ni Alvin habang tinatahak ang mahabang hallway. Kaso lang napansin ko ang biglaang pagkawala ni Alvin sa aking tabi. Hinanap ko siya noon habang tinatawag ang pangalan niya. Hanggang sa napatakip ako ng mga mata dahil merong umilaw sa mukha ko. Isang lalaking nakasuot ng pangsikyo ang lumapit sa akin. Nagtaka ako dahil ibang mukha na yon at hindi na si Alvin. "Oh pare, kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala." Natatandaan kong sabi niya habang hindi pa napoproseso ng aking isip ang mga nangyayari. Tinanong ko siya kung nakita ba niya si Alvin. Matagal bago nakasagot si Jovan sa tanong ko. Ang sabi lang niya sa akin, baka raw pinaglaruan na ako ng mga multong pakalat-kalat sa ospital. Nalaman ko rin kay Jovan na walang ibang sekyo ang nakadestino ng gabi, kundi kami lang dalawa. At ang tinutukoy ko raw na si Alvin ay ang dating sekyo na matagal nang namatay, doon din mismo sa ospital. Bigla akong kinilabutan dahil hindi ko namalayan na multo pala si Alvin.
Kaya naman pala bigla siyang nawala. Paalala pa sa akin ni Giovanna, hindi lang daw yun ang mararanasan ko. Dahil gabi-gabi raw merong nagpaparamdam sa ospital na yun. Hindi na ako umimik nun dahil ayoko nang makarinig pa mula kay Giovanna ang tungkol sa mga multo. Ayoko na rin kasing dagdagan pa ang takot ko dahil baka hindi ko kayanin. Unang gabi ko pa lang sa trabaho may ganun na akong experience. Naghiwalay kami ni Jovan ng aming paglilibutan. Kahit na medyo natatakot ako, tinatagan ko na lang ang loob. Mag-aalas 11 pa lang ng gabi noon. Habang tahimik lang akong naglalakad sa pangalawang palapag, nang nakarinig ako ng sitsit. Hinanap ko kung saan nagmumula ang sitsit. Hanggang sa meron akong namataan sa unahan na isang babaeng nakatayo. Alam ko sa sarili kong hindi yun buhay na tao dahil abandonado na ang ospital. Inilihis ko ang paningin sa babaeng nakaputi. Kaya lang nanigas ako sa kinatatayuan ko nung makitang naglalakad ng patuwad yung babae habang nasa ilalim ang ulo nito. Nakakatawa man ang ginawa kong pagtakbo ay wala na akong pakialam ng gabing yon. Hindi mawala-wala sa katawan ko ang takot at panginginig ng tuhod. Habang tumatakbo ako noon, hindi naman nakatakas sa pandinig ko ang mga yabag na sumusunod sa akin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makarinig ako ng halakhak sa aking likuran. Nawala ng konti ang takot ko nung makasalubong ko si Jovan. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari, pero parang inaasahan niya na ang sasabihin ko. Ang sabi niya sa akin, wala pa raw sa kabuuan ng karanasan niya ang nararanasan ko sa ospital na yon. Sinabihan din niya ako na wag matakot dahil mas lalo lang daw akong tatakutin ng mga multo. Tibayan ko lang daw ang loob at wag pansinin ang mga yon. Pero isa pa niyang paalala, may ibang multo daw talaga na maloko at mahilig mang trip sa mga baguhang sekyu. Marami na rin daw ang umalis at umaayaw magpa-assign sa ospital na yon. Dagdag pa ni Jovan, sanayan lang daw talaga doon, lalo na kapag gabi ang duty. Tumatak sa isip ko ang payo sa akin ni Giovanna na mas matakot daw ako sa buhay, wag lang sa multo. Tumagal din ako ng 1 buwan sa ospital na yon at marami akong naging karanasan. Hanggang sa nadistino ulit ako sa ibang ospital. Pero hindi na siya abandonado, bagong gawa lang yun na ospital. Kaya medyo okay sa akin dahil kahit magronda ako ay may mga tao pa rin sa paligid na makikita ko. Akala ko nga nun tapos na ang karanasan ko sa multo. Pero mas grabe pa pala ang mararanasan ko sa ibang ospital. Sa isang bagong ospital na assign ako sa 3rd floor, kung saan iniiwasan ng ilan. Usap-usapan na meron daw isang multo ang nagpaparamdam doon. Sa 3rd floor kasi, doon inilalagay ang mga pasyente na merong mali sa pag-iisip bago ilipat sa mental. Mga bandang 12 AM, paakyat na ako noon sa pangalawang palapag nang may muntik na akong mabunggo na bata. Mabuti na lang mabilis akong nakaiwas. Saktong natapat ako sa isang kwarto na nagkakagulo ang mga tao doon. At sa tingin ko patay na ata ang batang nakikita akong nakahiga sa kama. Namilog ang mga mata ko nung pamilyar sa akin yung batang sinusurvive ng mga nurse at doktor. Siya yung bata na muntik ko nang mabunggo. Saka ko lang napagtanto na multo na yung nakita ko. Hindi kasi madali para sa akin ang makilala agad ang mga tao nakakasalamuha ko sa ospital, kung sila ba ay patay na o buhay pa. Minsan nga napapagkamalan kong multo ang mga taong buhay pa. Minsan baka nga multo na lang yung ibang mga nakakasalubong ko sa hallway o nakikita. Basta ang hirap para sa akin, bukas pala ang 3rd eye ko. Doon ko lang din napagtanto na bukas pala ang 3rd eye ko nung na-duty ako sa abandonadong ospital. Inisa-isa kong silipin ang bawat silid ng kwarto na nasa 2nd floor. Sobrang tahimik na nung mga oras na yon. Biglang nagsitayo ang mga balahibo ko dahil naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Ramdam ko ang mga kamay na nakahawak sa akin. Kaya naman mabilis akong lumingon sa kanan ko. Napasandal ako nun sa pinto habang iginagala ang paningin.
Muntik na rin ako mapasigaw nang may biglang kumalampag sa pinto. Isang lalaki ang nakita ko sa kwarto. Meron siyang sinasabi sa akin at parang takot na takot. Isinawalang bahala ko na lang yon dahil alam kong mga baliw ang pasyente sa third floor. Sir Van, sa paglingon ko sa may kanan, halos lumabas ang puso ko dahil sa kaba. May isang lalaki kasing nakatayo sa tabi ko at hindi ko man lang naramdaman ang pagdating nito. Napapaisip na ako noon kung tao ba siya o multo. Mas dumoble ang kilabot ko nung ngumiti ito sa akin ng nakakatakot. Hindi ko na lang pinansin ang lalaki at nagpatuloy sa paglakad. Kaso lang napahinto ulit ako nung naroon na sa unahan ko yung lalaki. Hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako o babalik na lang. Sa totoo lang, nung gabi na yon, nakakahiyaman sabihin, muntik na akong maihi sa salwal. Unti-unti kasing tumagilid ang ulo ng lalaki habang hindi kumukurap ng tingin sa akin. Laro tayo. Natatandaan kong sabi niya sa akin. Nagkunwari na lang ako noon na hindi siya nakita at narinig. Kaya naman ang ginawa ko, para mabawasan ang takot at panginginig ng katawan, sumipol na lang ako. Kaso lang, napatigil din ako sa pagsipol nung may gumaya sa akin. Nalingunan ko pa yung lalaki na inuuntog ang sariling ulo sa may pader. Doon na ako kumaripas ng takbo pababa dahil hindi ko na kaya ang mga nakikita ko. Sumasakit na rin ang ulo ko noong mga oras na yon. Nung marating ko ang second floor, umupo na muna ako sa upuan habang napapahilamos sa muka. Nang mahimasmasan ako, saka lang ako umalis sa second floor. Pababa na ako nun sa first floor nang makasabay ko ang isang CQ na kasabay kong mag-duty. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Ryan. Niyaya niya akong magkape sa harapan ng ospital. Meron kasi doong kapihan. Habang nagkakape nga kami, tinanong niya ako kung kumusta daw ba ang una kong gabi sa ospital. Sa tanong pa lang niya ay alam ko na kung ano yon. Hindi ko na rin napigilan ng sarili na ikwento sa kanya ang mga naranasan ko. Simula dun sa abandonadong ospital hanggang dito sa pinagdudutihan namin ngayon. Nung marinig nga ni Ryan ang kwento ko, sinabi niya sa akin na maging siya daw ay pinapakitaan din ng mga multo. Lalo na raw yung lalaki sa third floor. Kapag may baguhan daw na CQ o nurse sa ospital na yon, pinapakitaan niya at niyayaya na maglaro. At kapag hindi na pagbigyan, inuumpog ang ulo sa may pader. At saka doon din daw sa mismong third floor namatay ang lalaki na yon. Hanggang sa nasanay na nga ako sa mga multo at nawala ang takot tung tumagal pa ako sa ospital na yon, Sir Van. Good day po, Sir Van. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel mo ay tungkol sa karanasan ko sa isang morgue. Bale, isa akong CQ doon at pang night duty din ako. Hindi rin pala biro ang maging isang CQ sa morgue, lalo pa at mga patay ang kasama ko. Sa bayan ang morgue na pinagtatrabahuan ko at medyo malapit lang sa bahay yon. Kaya minsan nilalakad ko na lang papunta doon. May kasama naman ako sa morgue, yung mga nag-e-embalsamo ng patay. Kaso ilang oras din lang ang tinatagal nila tumuuwi na. Malawak ang loob ng morgue at nung first time ko magtrabaho doon, nahirapan akong hanapin ang pinto. Sa isang malawak at malaki na kwarto, doon nakalagay lahat ng patay. Tapos yung ibang kwarto mga nilalagyan ng kagamitan sa pag-e-embalsamo. Nung hindi pa nga ako nakakapag-umpisa ng duty ko, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa morgue na yon. Kesyo raw may nagpaparamdam daw doon at yung mga gamit ay nagkakalansingan tuwing hating gabi. Hindi ko yun pinansin at inisip na baka gusto lang akong takutin. Unang tapa ko pa lang sa semento ng morgue, ang lakas na agad ng pakiramdam ko. Parang may mga matang nakatingin sa akin at sinusundan ang bawat galaw ko. Nawala lang ang kaba ko nung dumating ang kasama kong si Terso.
Nilibot naming sabay ang buong morgue. Paliko na kami nun sa isang hallway na pakanan nang may makasalubong kaming isang lalaki. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad na animoy hindi kami nakita. Narating namin ang isang kwarto na may nakasulat sa itaas ng pinto na embalsamuhan. Hindi ko alam kung bakit pumasok si Terso doon, kaya napasunod na lang ako sa kanya. Pagpasok namin sa loob, may dalawang lalaki ang nandun. Nakita kong may mga dugo ang kanilang mga suot na gloves. Naipakilala rin ni Terso sa akin ang dalawa na nag-e-embalsamo. Tawagin na lang natin sila sa pangalan na Doji at Buds. Matapos nun, napatingin ako sa may ine-embalsamo nila na tao. Napakunot ang noo ko nung makita ang mukha ng lalaki. Siya yung nakasalubong namin ni Terso. At saka ko lang naisip na kaluluwa na lang pala yung nakasalubong namin. Hindi na ako umimik nun at sinarili na lang ang nakita. Dahan-dahan akong napalingon sa may pintuan dahil narinig kong bumukas yun. May isang lalaki ang pumasok at sinundan ko ng tingin kung saan papunta yung lalaki. Nakakapagtaka lang din dahil pansin ko parang ako lang ang nakakakita sa lalaking yon dahil ang iba kong kasama ay abala sa pag-eembalsamo. Biglang huminto yung lalaki sa isang lamesa na may nakahigang bangkay na tinabunan ng puting tela. Pumasok sa isip ko na baka kamag-anak ng lalaki na yon ang bangkay na may puting tela. Sinuyod ko ng tingin ang kabuuan ng lalaking pumasok sa loob. Napansin kong may porselas sa kamay nito. Tapos napansin ko rin yung kamay ng isang bangkay na may suot din itong porselas na katulad sa lalaki. Binundol ng kaba ang dibdib ko, Sir Van. Gulat na gulat ako nung biglang naglaho yung lalaki. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkagulat nang makita ko ang mukha ng bangkay na may porselas. Tinanggal kasi ni Buds yung nakatabo na tela sa katawan ng bangkay, kaya kitang-kita ko yung mukha nito. Sa pangalawang pagkakataon, pangalawang beses na akong nakakita ng multo. Mabuti na lang nag-aya na si Terso sa akin na lumabas sa embalsamuhan. Dahil kung tatagal pa kami doon, baka mahimatay na ako sa takot. Nung sumunod na duty ko, mag-isa lang ako noon dahil nag-leave si Terso ng isang gabi. Umuwi ito sa kanila dahil may sakit ang anak niyang bunso. Aaminin kong kabado ako noong mga panahon na yon kahit may kasama pa ako sa morgue. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagpaalam na si Buds at Doji na uuwi na daw sila. Ako naman hanggang 2:00 ng madaling araw lang ang oras ko sa duty at pwede nang umuwi. Habang nasa labas ako ng morgue, nakarinig ako mula sa loob ng ingay. Nung una hinayaan ko lang, baka kasi guni-guni ko lang. Hanggang sa naging sunod-sunod ang ingay sa loob. Dahil sa kuryosidad ko, walang pag-aalinlangan na pinasok ko ang morgue. Hindi na ako gumamit ng flashlight dahil may ilaw naman sa loob. Saktong pagpasok ko, may nakita akong likod ng isang tao ang lumiko sa kanan. Kaya naman dali-dali akong naglakad para masundan ang nakita. Kaso lang hindi ko na naabutan. Nagpatuloy ako sa paglalakad nun habang dinadaga ang dibdib. Mabilis pa kay Flash ang naging kilos para lumingon sa likuran. May narinig kasi akong tumakbo sa mismong likuran ko. Tapos may narinig akong boses na bumulong sa tenga ko. Andiyan na sila. Napasandal ako nun sa pader habang palinga-linga sa paligid. Tagaktak na rin ang pawis ko dahil sa takot na nararamdaman. Napasigaw ako nung masandalan ko ang pinto, dahilan para bumukas yon. Merong sumitsit sa akin mula sa kwartong madilim. Hindi ko maaninag ang nasa loob, kaya naman kinuha ko na lang ang flashlight at inilawan ang loob ng kwarto. Wala naman akong nakita na kakaiba, kaya sinara ko yon at nagmadali sa paglakad. Bawat hakbang ko ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Kahit isa akong lalaki at sikyo, hindi yun rason para hindi matakot sa mga multo. Sobrang nakakatakot talaga makakita ng multo sa personal. Legit ang kaba at kilabot. Sa pagmamadali kong makalabas, hindi ko inaasahan ang susunod na makikita. Isang babaeng duguan na walang ulo
at isang batang lalaking gumagapang na walang mga paa. Kumaripas ako ng takbo at dinig na dinig ko ang bawat tunog ng aking sapatos sa tuwing tatama ito sa lapag. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nung marinig na parang may kasabay akong tumatakbo. Sorban, ramdam ko rin na parang may nakayapos sa likuran ko dahil sa biglaang pagbigat ng mga hakbang ko. Nung mapadaan ako sa isang malaking salamin, nakita mismo ng dalawa kong mata na may batang nakasakay sa likuran ko. Kaya naman bigla akong hinawakan yung kamay ng bata sa may bandang leeg ko. Medyo nakakatawang isipin na kung meron makakakita sa akin sa ganong sitwasyon, iisipin nilang wala ako sa sarili. Mabilis akong kumaripas ng takbo nung matanggal ko sa likuran ko yung bata. Napaupo ako sa isang sulok sa may pader nung makalabas ako sa morgue. Ramdam ko ang tuhod ko na nanghihina at nanginginig sa takot. Hindi na ako bumalik sa loob kahit na may mga naririnig akong ingay. Mga 3 linggo na akong naka-duty sa morgue. Masasabi kong hindi maganda ang karanasan ko doon. Gustuhin ko mang umalis ay hindi po pwede dahil wala pa akong malilipatan. At isa pa, ayoko rin kasi na madestino sa ibang lugar. Kaya kahit gabi-gabi ako naka-duty sa morgue, tinitiis ko na lang ang takot at pilit na nilalabanan ng kaba. Nung sumunod na duty ko, kasama ko na si Terso. Tinanong ko siya kung meron ba siyang nararamdaman na kakaiba sa morgue na yon, simula nang doon siya madestino. Sagot naman niya oo daw. Palagi raw siyang nakakaramdam ng kakaiba. Animoy may mga matang nakatingin sa kanya. Pero hindi naman daw niya makita kung ano ang mga yon. Habang abala kami ni Terso sa pakikipagkwentuhan, biglang may dumating na isang sasakyan na may karga na isang bangkay. Ang sabi sa amin, kailangan daw i-embalsa mo agad at babalikan na lang ang bangkay kinabukasan. Ang ginawa ko noon, pumasok ako sa loob ng morgue para kumuha ng stretcher. Hindi naman kasi pwedeng buhatin yung bangkay papasok sa loob kung meron namang stretcher. Pagpasok ko, agad kong kinuha yung stretcher sa may gilid. Napansin kong may tao sa loob ng embalsamuhan. Hindi ko na yun pinansin dahil akala ko si Buds lang. Walang imik akong lumabas sa embalsamuhan habang hila-hila ang stretcher. Kaso lang pagdating sa labas, nakita kong naroon na si Buds at Dodgy, kausap si Terso at yung kamag-anak ng bangkay nakahatid lang. Napaisip ako kung sino yung lalaki na nakita ko sa loob ng embalsamuhan na pinagkamalan kong si Buds. Nagsitayuan na naman ang mga balahibo ko dahil sa mga iniisip na multo na naman ang nakita ko. Bandang 12:00 ng madaling araw, natulog na kami ni Terso sa guardhouse dahil hindi na namin kaya ang puyat na mga panahon na yon. Bigla akong naalimpungatan nang merong kumalabit sa akin. Nung una ay hindi ko yun pinansin hanggang sa naging yugyug na ang kalabit. Nagtaka rin ako dahil malamig yung kamay na kumakalabit sa akin. Napatingin ako kay Terso. Natutulog ito ng mahimbing. Kaya hindi sa kanya yung kamay na kumakalabit sa akin dahil nakatalikod siya sa akin. Pagtingin ko sa itaas, sa may ulunan namin, napasigaw ako dahil may mukhang nakadungaw sa akin. Nakakatakot ang mukha at puro sugat-sugat. Basag din ang labi sa gilid. Dahil sa sigaw kong yun, napabalik ko si Terso at agad na binunot ang baril niya. Tinanong niya ako kung ano daw ba ang nangyari sa akin. Bumuka ang bibig ko pero walang salita ang lumalabas. Agad niya akong inabutan ng tubig para daw may masmasan ako. At nung maramdaman kong kumalma na ang sarili, saka ako sinabi kay Terso ang nakita. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang sabi niya sa akin, wag ko lang daw pansinin ang mga nakikita sa morgue. Dahil maging si Buds at Dodgy rin daw ay nakaranas na ng katulad ng sa akin. Kaya naman nung sumunod na gabi, sinubukan kong iwasan at hindi pansinin ang mga nagpaparamdam. Nung sumunod ulit na gabi, unti-unti kong nakakayanan ng mga nararamdamang takot. Mag-isa kong chinek ang loob ng morgue habang nilalak ang mga pinto. Hanggang sa may naaninag akong isang babae sa madilim na parte ng morgue. "Miss, bawal po kayo dito. Sino ang nagpapasok sa inyo?" Tanong ko sa babae. Pero bigla itong naglakad palayo. Kaya naman sinundan ko ito
At napatingin naman ako sa relo. Mag-aalas 2 pa lang ng madaling araw. Ibinalik ko ang paningin dun sa babae. Saka ko lang napansin ang suot nitong pang-nurse. Inilawan ko ito mula paa hanggang ulo. Napasigaw ako nung makitang duguan ng nurse at parang tadtad ng saksak ang katawan. Nagtatakbo ako nung makitang inangat ng babae ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Maya-maya pa ay meron akong narinig na boses panaghoy ng isang bata. Papa ang isinisigaw ng bata na hindi ko alam kung saan banda. Hindi ko kinaya ang mga nangyayari. Kaya naman tumakbo na ako palabas. Panay ang sigaw ko habang tumatakbo palabas ng morgue. Nakita akong papasalubong sa akin si Terso na may pag-aalala sa mukha. Sinabi ko sa kanya na kapag tatagal pa ako sa lugar na yon, baka hindi ko na kayanin. Kinabukasan nalaman ko mula kay Buds at Dodgy na dating lumang ospital ang morgue na yon at ginawa lang morgue. Ayon pa sa kanila, sanayan lang daw talaga sa morgue at patibayan ng loob kapag nakakakita ng multo. Maging sila Buds at Dodgy daw ay nakaranas din ng katulad sa akin. Yun nga lang nasanay na raw sila na palaging nakikita ang mga multo sa morgue. Minsan nga raw nakikita na lang daw nila yung mga kaluluwa ng ine-embalsamo nila na nanonood sa kanilang pag-eembalsamo. Pero hindi yun naging sapat sa akin para magpatuloy sa pagiging CQ sa morgue. Sa madaling sabi, umalis ako sa pagsisikyu sa morgue sa Urban at nag-apply sa pawn shop. Simula noon naging maganda palagi ang gabi ko at bihira na lang makakita ng multo. Hello po sa lahat ng mga kamalikmata, lalo na sa avid listeners ng channel mo, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Carlos. Ang kwentong isi-share ko ay tungkol sa naging karanasan ko. Nung una ayoko pa sana ibahagi ang kwento na ito. Kaso lang sa tuwing naaalala ko yung mga nangyari, kinikilabutan ako. Habang isinusulat ko nga ang kwento na ito, nagsisitayuan ang mga balahibo ko. Taong 2014 nangyari ito. Hindi ko na maalala ang buwan at araw. Isa akong tanod sa barangay namin at magtatatlong linggo pa lang kami sa barangay 2 na yon. Sa madaling sabi, bagong lipat kami at saktong nangangailangan ng mga tanod ang barangay. Agad kong sinubukan ang pagiging isang tanod at mabuti na lang ay natanggap ako. Nung una wala akong kaalam-alam sa kwento ng barangay 2 na yon. Meron naman akong naririnig tungkol sa aswang pero hindi ko yun pinapansin kasi nga masyado nang common sa mga tao ang salitang aswang. Minsan kasi mahirap paniwalaan dahil yung iba kinukuha na lang ang kwento sa mga napapanood. Tapos gumagawa-gawa ng mga kwentong mas nakakatakot. Unang gabi ng duty ko sa barangay, meron akong kasama, si Manong Joe. Isa siya sa mga matagal ng tanod sa barangay. Panatag naman ang loob ko dahil may kasama akong magtuturo sa akin sa mga gawain bilang tanod. Hindi ko na rin naitanong kay Manong Joe yung tungkol sa mga naririnig ko dahil hindi ako interesado doon. Mga bandang 9:00, nasa tanod post lang kami habang nagmamasid sa mga batang nagwa-wifi sa harapan. Napansin kong bumaba si Manong Joe at pinuntahan ng mga bata. Hindi ko narinig ang sinabi niya. Basta nakita ko na lang na nagsialisan na mga bata. At nung makabalik nga si Manong sa tanod post, saka ko lang siya tinanong kung saan pupunta ang mga bata. Nako, pinauwi ko na dahil baka mamaya may mawala na naman. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Manong sa sinabi niya. Kaya doon na ako nagtanong kung bakit may mawawala na naman. Ayon sa kanya, may isang bata na raw ang nawala sa barangay 2. At may kamuntikan na raw ang mawala ulit. Mabuti na lang daw agad nilang nasaklolohan ng batang tumatakbo na puno ng takot. Nung gabing yun, nalaman ko na meron daw gumagalang aswang sa barangay 2. At hindi pa matukoy ng lahat kung sino ito at saan nagtatago. Habang nagkukwentuhan kami ni Manong, mabilis kaming napatayo sa inuupuan ng may marinig na sigaw.
Kaya naman kumaripas kami ng takbo at sinundan ng boses na humihingi ng tulong. Bigla akong nakaramdam ng takot nung makita mismo ng dalawa kong mata ang isang malaking asong kulay itim na hinahabol ang isang batang lalaki. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon, Sir Van. Dahil nakafocus ang mga mata ko sa isang malaking aso. Naglalaway ang bibig habang namumula ang mga mata at nakalabas ang ngipin na matutulis. Nabalik lang ako sa sariling diwa nung tawagin ni Manong Joe ang pangalan ko. Dahil sa pagkakatulala ko, hindi ko nakita kung paano napaalis ni Manong ang aso na yon. Hinatid namin yung bata sa bahay nito at agad na inabisuhan ng magulang sa nangyari. Ako naman parang walang pumapasok sa isip ko dahil okupado pa rin ang isip ko tungkol sa asong yon. Hanggang sa kinaumagahan, hindi na wala sa isipan ko ang nangyari. Sumunod na duty ko, mga alas 8 ng gabi na ako nakapunta ng barangay hall. Pinauna ko na si Manong Joe. Medyo may kalayuan sa bahay ang distansya ng barangay namin. Tahimik lang akong naglalakad noon nang may marinig akong ingay sa paligid. Hindi ko maiwasan ng kabahan at matakot dahil sa mga nagtataasan na damo. Sir Van, may nakita akong gumalaw sa kadamuhan. Hindi ko lang maaninag ko ano ang nasa likod ng mga damo. Agad akong tumakbo nung bigla na lang pumasok sa isipan ko ang kwento tungkol sa aswang na nambibiktima ng kahit sino. Pagdating ko sa tanod post, nagtaka si Manong dahil bakit daw ako hinihingal. Ang sabi ko noon, sinubukan ko lang tumakbo kung kaya pa ng tuhod ko. Ayoko rin kasi sabihin sa kanya na natakot ako, baka kasi pagtawanan niya ako. Mga bandang alas 12 ng madaling araw, pumunta ako sa may likuran ng barangay. Ewan ba kung bakit naisipan kong pumunta doon. Hanggang sa may naamoy akong mabaho at malangsa. Sinundan ko kung saan ang gagaling ang amoy na yon. Hanggang sa nakarating ako banda sa may unahan. Sa tabi ng bakod, doon ko nakita ang isang katawan ng babae na wakwak ang tiyan. Kitang-kita ang nasa loob. Parang sinadyang dukutin yung laman loob ng tiyan. May mga nakita rin akong kalmot sa braso ng babae. Napasigaw na ako noon at nasuka. Dahil sa lakas ng sigaw ko, nakita akong may sinag ng ilaw ang papunta sa gawi ko. Maya-maya pa dumating na si Manong Joe. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya nung makita ang bangkay na namamaho na. Hindi na muna namin yun ginalaw at agad na bumalik sa tanod post. Kaya naman pagkabalik ay agad namin na-report kay kapitan ang nakita at inireport niya rin sa kapulisan ng bangkay. Nang dahil sa nakita akong yon, nakaramdam naman ako ng takot tuwing magjo-duty ako. Dahil naging matunog ang usap-usapan sa barangay 2 na ang pumatay sa babae ay isang aswang. Kahit wala pang lumalabas sa investigasyon, nakikita akong sigurado talaga ang mga tao na aswang ang gumawa nun. Kaya naman mas pinaghigpitan ni kapitan ng pagbabantay sa gabi. Akala ko nun aswang lang ang katatakutan ko. Pero nung mga sumunod na gabi, habang mag-isa ako sa tanod post, may naaninag ako sa bandang unahan ng barangay hall. Sa paningin ko, bulto ng isang babae ang nakatayo sa may bandang madilim. Pero nasisinaga ng konting liwanag ng buwan ng pwesto na yon. Kaya kitang-kita ko kung may tao man doon o wala. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makarinig ng iyak. Hanggang sa napalitan ng pagsinghot. Dahil nakapokus ako nun sa naririnig, hindi ko na malaya na nasa tabi ko na pala si Manong Joe. Psst, hoy, sinong tinitingnan mo dyan? Tanong sa akin ni Manong. Itinuro ko sa kanya yung babaeng nakikita ko. Pero ang sabi niya wala naman daw babae doon. At pagtingin ko nga sa unahan, wala na nga yung babae. Parang may multo ata dito sa barangay hall, sabi ko. Pero tumawa lang nun si Manong. Inakala ko nun na baka yung nakita kong babae ay multo. Yun pala ay hindi. Ang sabi sa akin ni Manong, baka raw yung aswang na nambibiktima. Natatandaan ko nung wala akong duty, pero galing ako sa tanod post. Napadaan lang ako doon nang bumili ako sa tindahan. Tapos nagkataon na umuulan, kaya napasilong ako sa tanod post.
Sa pagkakatanda ko, mga bandang 7:00 ng gabi pa lang noon. Nung tumila ang ulan, nagmadali na akong umuwi dahil baka umulan na naman. Kaso lang habang tahimik akong naglalakad, meron isang asong sumunggab sa akin. Mabuti na lang agad akong napaiwas. Alam kong mahirap paniwalaan pero ito talaga ang nangyari sa akin nung gabi na yon, Sir Van. Muntik na akong makagat ng aso. Mabuti na lang din nakatakbo ako ng mabilis. Pero ramdam kong hinahabol ako ng hayop na yon. Saktong may isang puno akong nakita sa unahan. Agad akong umakyat at nagtago sa itas ng puno. Sir Van, gulat na gulat ako sa nakita. Yung aso na humabol sa akin ay biglang nag-anyong tao. Isang babae yun na pamilyar sa akin ang figura pero hindi ko nakita ang muka. Mabilis na tumakbo sa kakahuyan yung babae. Tapos ako naman bumaba na sa puno. Magdamag akong hindi nakatulog nung mga panahon na yon. Kaya naman kinabukasan nung makausap ko si Manong Joe, naitanong ko sa kanya yung tungkol sa aswang. Tinanong ko siya kung babae ba o lalaki ang aswang. Ang sabi niya sa akin na hinala daw ng lahat na baka babae. Pero hindi pa sila sigurado. Nung mga sumunod na gabi, lahat kaming mga tanod ay sumama sa iilang mga kapitbahay. Meron daw isang tao ang nakakita sa gitna ng kakahuyan na isang bahay at hinala ng mga taga-barangay 2, baka yun daw ang tirahan ng aswang. Nakakapagtaka lang din kasi sinong tao ang gagawa ng bahay sa kalagitnaan ng kakahuyan tapos wala pang mga kapitbahay. At ito na nga po ang nangyari, Sir Van. Pagdating namin sa bahay na yon, wala na kaming inabutan na tao. Pero isang malakas na pagaspas ang narinig namin sa itaas ng kakahuyan. Naalerto kaming lahat at lumabas ng bahay na yon. Palinga-linga kami sa paligid nung may marinig na boses ng baboy. Biglang nagsitayo ang mga balahibo ko ng oras na yon dahil hindi namin basta-basta nakikita ang aswang. Hanggang sa may bigla na lang tumalon sa harapan namin. Isang itim na aso. Natakot ako ng gabing yon dahil anumang oras pwede kaming lapain ng aso. Dahan-dahan kaming umatras nung makitang papalapit sa amin ang agresibong aso. Nakakatawa man aminin, lahat kami ay kumaripas ng takbo paalis sa kakahuyan. Pasalamat na lang kami dahil hindi kami hinabol ng aso. Kinabukasan naging usap-usapan sa barangay 2 ang nangyari na yon. Simula noon wala na kaming nabalita na aswang at nalaman namin na yung nakatira sa kakahuyan ay isang aswang nga. Dahil simula nang lusubin namin ang kakahuyan, sakalang natahimik ang barangay 2 at sakalang din ako naniwala na totoo pala talaga ang aswang.